Yo mga doo, ito na naman tayo. Andito na naman tayo sa ating garden. So dito ho sa USA, dito pala ako titingin oh. Dito ho sa USA malamig na oh. Syempre winter na, December na ngayon. Today is December 1st, 2025. Okay, recap lang. Okay, tayo sa akin green. Yung kapitbahay ko, kita nyo brown. Brown yung damo nila doon oh. Yung sa akin green na green, yung sa kanila brown. Anong klaseng damo to? Ito yung St. Augustine na damo. Damo ng sosyal. Kasi kahit tawag ito, nabubuhay ito sa 8A, 8B zone. Kahit medyo malamig, kaya nito mag-survive. Kasi yung mga Bermuda, hindi masyado nagso-survive. Dito kasi sa US, importante kasi dito ang damo. Oo. Yung damo sa lupa, hindi yung damong sinisinghot. Di ba? By the way lang, oh. Ito yung dito. Dito ho, minsan kung nakatira ka dun sa mga bahay na may mga HOA, kailangan talaga yung damo dito, inaalagaan mo. Minsan nakakainis kasi damo lang, aanuhin mo pa, tawag ito, aalagaan mo pa. Samantalang sa Pilipinas, hindi to kinakarir. But anyway, damo makes it beautiful, para siyang carpet. Pero mo yung sa mga kapitbahay ko, brown yun, oh, yun, oh, kita mo yun doon, brown. Patay na yung damo nila, yung sa akin buhay pa. So ang ginagawa ko ganito, actually itong damo na to, damo to ng kapitbahay, yung sa kanila namatay na. Ayun, oh, green na green pa siya, yung sa akin buhay pa. So ang ginawa ko, dahil kumakalat siya dito, hindi ko ho to binili. Ayan siya, ang ganda rin nito oh. Brown, green na green pa ho siya dito talaga oh. Ang ganda ng kulay niya. Tinanim ko lang ho to dito sa garden ko. Pinarami ko lang siya kasi yung mga nabibili, minsan paglipat mo sa sa lawn mo, mga 2-3 years lang, patay na siya. So ginagawa ko katulad nito, ayan siya oh. Lumaki na to. So pinaparami ko siya dun sa ibang side na humahaba. Ayan, ililipat mo siya dito. Itanim mo lang siya dyan. It takes a while bago siya dumami kasi ngayon, winter ngayon. Malamang dito dumami masyado. Tulad yan, tinanim ko siya dito. Ito siya oh, yung binunot mong damo, minsan may halo siyang ibang damo. Yan siya. Itanim mo siya dahil minsan kasi dito kasi sa US gusto nila yung isang taniman lang, gusto nila maganda agad. Pagka ganun kasi, ang mahal kasi nun. Doon sa area na to, ito, namatay yung mga iba dito, yung original na damo. Kumakalat pa lang yung green dito. So, para mas mabilis siyang dumami, itanim mo siya dito sa side na to, yung side na wala na siya, yung natuyo. Obviously ito, marami pa siyang ugat, hinukay ko na to dito. Lagay mo na lang siya dyan, isiksik mo, ganyan. Kasi minsan magkakahalo na yung damo niya, may crabgrass, merong ganitong klaseng grass. Hindi naman importante yung uri ng grass, basta ang importante yung maganda yung grass mo, haba kahit winter na, green pa rin siya. So pag pinaghahalo ko na yung St. Augustine at saka yung damo ng kabayo, damo to ng kabayo eh, matataba siya, kaya pagkahalo niya yung St. Augustine, katulad niyan yung mga ito, yung St. Augustine na yan, kahalo niya yan, eto, kahalo niya rin, may St. Augustine, tas yung damo ng kabayo, yan. Ewan ko ba't sinabing damo to ng kabayo, basta dun to sa may rancho ng kaibigan ko na may kabayo. So itatanim ko na lang yan dyan. Eventually, mabilis itong dumami. At the same time, bumibili pa dito sa US, bumibili sila dito ng So, syempre, pagkatanim mo, dahil meron ho kami pandilig dito sa bahay, pero maigi na yung lagyan mo na siya ng tubig. Kasi para, katatanim mo lang kasi sa kanya para makahigop siya agad ng tubig. Anyway, dito kasi sa US, bumibili pa sila dito ng, buto ng damo. Ginawa na ho yun ng asawa ko dati. Ayan, wala namang naging epekto yung buto ng damo. Hindi naman nagkadamo talaga dito ng maganda. Ang umepekto ng mas maganda yung tinanim ko. Kasi ho to, pag yung nabibili sa lawn, minsan 2-3 years lang yun. Namamatay na din sila agad. Lahat ho ng magagandang damo dito, kinukolekta ko lang din dun sa mga damo-damo sa garden o kaya dun sa damo ng mga ornamental plants, ganyan. Kinukolekta ko lang, tinatanim ko dito para sila, makolekta ko yung magagandang uri ng damo. Ganito ho ginagawa ko. Kasi yung mga grass seeds, para sa akin, hindi naman talaga umiepekto yung mga grass seeds na yon. As in, hindi siya umiepekto. So, sayang lang din ng pera mo pag bumili ka ng ganun. At ang mahal ho nun, yung mga square ng grass seeds, napakamahal nun. So, mas maganda, kumuha ka dun sa mga matitibay na damo sa mga parks, ganyan. Dun ka kumuha ng damo. Tapos bunutin mo, unti-unti mong itanim dito sa garden mo. Kasi ganun din naman, no? Yung iba medyo irritable sa ganun, nakakahiyang gawin, pero bakit ako mahiya? Di naman ako nagnakaw, libre naman yun sa park. Kasi yung mga yun, natural na yun sa araw, matibay na yung mga damong yun. Pero yung mga damo na nabibili mo sa mga Lowe's, sa Walmart, namamatay yun after 2 or 3 years. Ganyan. Katulad ng mga kapitbahay naman dito, namamatay ho yung mga damo na yun.
So, bakit ako magtsatsaga doon? Damo lang naman yan. Pwede naman yan tumubo. So, tignan mo. Sing ganda. Ako ang pinakamaganda pero hindi ko sing mahal. Yun, yung kapitbahay ko na yun. Ang ganda nung garden niya. Pero yung kapitbahay ko na yun, brown. O ito, bagong tanim yan. Yung isang ano yan, bagong tanim yan. Pero yung sa akin dito, ang ganda pa rin. Sing ganda pero hindi sing mahal. Ako ang may pinakamagandang damo sa kapitbahay ko. Sabay ganun. Ako ang may pinakamagandang damot sa neighborhood namin. Hindi lang yon, yung ginagaya ko yung kapitbahay namin doon sa kabila, yung mayaman. So hindi naman ako mayaman, so gayahin ko na lang yung mayaman. Ganun yon. Pag nainggit ka, gumaya ka. Pero huwag ka magnakaw. Yun yun. Pagsikapan mo, katulad nito, inunti-unti ko lang siya. Mga 2-3 years ko na itong ginagawa. So awa ng Diyos, yung buong yard ko hindi naman ito malaki pero maganda siya. O di ba?